Din, meron, ano ho ba ang booking process nito? Meron pong kaisipan din na pagdating doon sa dahig, no? Opo, dadaan ba muna siya sa isang lower court doon? And then, yung lower court na iyon, susuriin ang dinaanan niyang proseso ng kanyang pag-aresto sa pinanggalingan niyang bansa at in case po may mga butas ito o paglabag sa naging karapatan po nitong inaresto ay maaaring hindi pa umabot ng ICC mismo sa office nila doon at maaari pang pabalikin sa Pilipinas kung may mga teknikalidad? Ay, magandang tanong yan, Ted. Marami sa mga kababayan natin hindi actually alam yan. Kasi siyempre ang framework natin, Philippine system, di ba? So Philippine system, may preliminary investigation, may information, may arrest warrant, may arraignment, may bail, may trial. Hindi ganyan ang ICC. Pero sinabi ko, si Duterte, nung kinuli siya dito, hindi pa siya accused. Suspect pa lang siya. Most probably, Ted, interesting ito malaman kung totoo, he was given summons. Parang to come to The Hague voluntarily. Siguro in-ignore niya yon. That's why he was arrested. Kasi under the ICC procedure, you can be arrested to appear before ang tawag dito, tama ka, may, hindi, lower court or co-equal court kasi sa ICC kasi, may iba-ibang tatlong chambers, equal lahat ng judges, but they're assigned to different chambers. May pre-trial. So ito, pre-trial pa ito pupunta. Tatlong babae ang nag-issue ng arrest warrant. No? Galing, no? Women judges. Kasi malaking kasalanan sa mga babae si President Duterte kung ma-proven yun. No? And then pupunta yan sa trial, tatlong judges din, and then pupunta sa appeal, tatlong judges. They're all the same court but different stages. So pagdating niya doon, he will be read these charges. So your crimes against humanity. Ito yung mga ina-accuse ka of doing, di ba? Yung ordering the death of Davao in the Philippines, di ba? Maybe sasabihin nila kasi may witness sila. Mismo ikaw pumatay ka ng tao. You have all of the inciting to crimes against humanity. So lahat yun, babasahin yun yung di ba? You'll be given a chance to respond. So sana si President Duterte kukuha na ng the best international criminal legal counsel possible. Huwag yung si Harry Roque or yung talagang experience sa ICC, di ba? So he can defend himself, di ba? At that point, that lower court, sabihin natin lower court, but actually it's a co-equal court with pre-trial chamber. Doon sila mag-decide, hindi, after hearing from you, we affirm, di ba, na kasi hindi naman sila nag-issue ng arrest warrant kung mahina ang ebidensya. Nakita na lang yung ebidensya, most probably si Bato-Bato, si Las Cañas, maraming witnesses pa na alam natin. So at that point, sabihin na, okay, suspect ka na, trial begins. Opo. So trial, guilty or not guilty ang start on, arraignment. Opo. Ito ho bang pre-trial chamber na ito, bibigyan ba ng abogado si dating Pangulong Duterte? Kasi ang sabi po, hindi naman pwedeng mga lawyers natin dito makapag-practice doon dahil nga kinakailangan nila ng parang permit or license to practice there. Paano po ang sistema ho dito? Doon muna sa kanya magiging abogado po. Kung wala siyang counsel at hindi siya maka-afford ng counsel, bibigyan siya ng counsel, di ba? Ng ICC mismo, di ba? But I wouldn't do that, Ted. Hindi ko gagawin yan kung sa President Duterte ako, di ba? Ang laki ng stake dito. I would hire the best international criminal lawyer willing to take on the case, di ba? Meron naman. I mean, in some of the toughest cases, there are good lawyers that come, di ba? Actually, palagi ko sinasabi, and I don't criticize the lawyers of President Duterte. One of them is a very good friend of mine, si Martin Delta, dating LTFR chair, di ba? They're doing their job. Duterte needs counsel. Pero kailangan magaling. Kasi kung di magaling, wala na yun.